Nagiging tanga ka dahil sa feelings mo. Yun lang yun. May talino ka, pero hindi mo ginagamit kasi na-enjoy mo yung emotions na nakukuha mo. Hindi ko alam ba't inuubos nyo yung oras nyo kami message. Hindi ko alam bakit nagtatampo ka pag ang tagal na mag-reply. Gago ka ba? What's up mga ropa? Ito bang yung lingkod? Suplado mo to. So meron akong papapanood sa inyo na kanina pagising ko, nagbo-browse tayo tapos nakita ko tong video na to. So isang babae na may boyfriend na nakulong, tapos shinare niya experience niya. Baka iba sa inyo napanood na to. Anyway, pakinggan nyo mga ropa. Actually, meron din ako ex-boyfriend dati na nakulong din. Tapos, kulong siya. Ako lahat sumalo. Mga pinag-utangan niya, binayaran ko. Sugar mommy nga. Tapos, syempre nakulong siya. Kailangan ng dalaw. Dumadalaw ako. Tapos, ano pa siya nun sa MPD, Manila Police District. Hindi pa siya nalilipat ng city jail. Tapos nung nakulong siya, nandun pa siya sa MPD. Siyempre, maluwag-luwag pa dun eh. Pwede pang, pumasok. Parang dumalaw talaga ng Tapos, naranasan ko dun ako nag-birthday. Talaga? Dun ako Sa loob mismo? Sa loob, oo. Pero nandun siya sa loob ng rehas, tapos ako nasa labas lang. Lahat doon, nagdala ako ng spaghetti, pinakain ko yung mga nakakulong. Siyempre nakakaawa din kasi at the same time yung iba walang dalaw, hindi alam ng pamilya na nakulong. Minsan lang makakain ng masarap na pagkain. Tapos nagdala pa ako ng isang kaban ng bigas para may makain sila. Ganon. Tapos nung nalipat na siya sa Manila City Jail, ay, grabe. Di ko alam na ganon pala yung mararanasan ko doon. Naranasan ko na bago ka makapasok, titignan ka ng mga police, mga naka-duty doon na dalawang babae. Siyempre, nasa loob ka ng room. Tapos, biglang, paghuhubad-hubadin ka. As in, hubot-hubad. Tapos, tatalon ka ng 10 beses. Kasi baka may nakapasok sa Tapos, titignan yung puwerta mo with flashlight. Parang sabi ko, shit, hindi ito yung buhay na gusto ko. Hindi ko to pinangarap na dadalaw-dalaw ako sa loob. Tapos, meron pa, di ba may bisita, may conjugal. Ang tawag doon, conjugal. Magsa-sex kayo for 15 minutes. Ganon. Sabi ko, shit, parang, ito ba yung Pia na dati? Parang hindi ito si Pia. Parang hindi ko nakilala yung sarili ko kasi nga, alam mo yun na, ganun pala pag mahal mo yung tao, gagawin mo ang lahat para lang sa kanya. So, parang natauhan ako na lagi na lang ba ganito, kailan ka makakalaya, yung ganun. Parang hindi ako nagsawa. Parang sabi ko, hindi habang buhay na sa'yo nakaikot yung mundo ko. Hindi ka nagsawa. May mga anak din ako na parang ang dating sa akin is, ganito na lang ba palagi? Every Saturday pupunta ako sa'yo na tapos iiwanan kita ng pera, yung ganun. Tapos, nakakausap ko rin siya through phone kasi may phone pala sa loob na may nirerentahan. Parang ang per hour ata nun is 150. 150 per hour. Saan siya kukuha ng pera? Sa akin din. Tapos, syempre, magpupursige ka kasi binubuhay mo rin siya sa loob ng kulungan eh. Tapos hanggang sa ayoko na. Give up na ako kasi nauubos ako eh. Na parang hindi niya pinapahalagaan yung ako na sinusuportahan siya. Puro hingi na siya ng pera, ganun. Sabi ko, stop na. Ayoko na. Hanggang sa, ayun, nakalaya na pala. Hindi ko alam. Kaya pala ang dami ring mga na-interview ko rin na sinasabi na yung asawa ko, 3 beses lang ako dinalaw. Pagkatapos nun, wala na. Oo. Kasi parang ang hirap. Pipila ka. Tapos, sandali mo lang siya makakasama. 15 minutes lang. Ganun lang. Tapos parang doon na tumatakbo sa conjugal yung relationship niyo. Parang wala na, hindi na talaga. Tapos yun nga, mahal nga daw yung mga bilihin doon. Nakukwento niya yung pancit canton doon. Parang 60 pesos. Yung isang yosi ata, parang 50. Hindi ko na matandaan eh. Yun, talagang mauubos ka eh. Tapos paglulutuan mo pa siya, dadala mo pa siya ng pagkain. Ang pinakamahirap lang sa akin tuwing dumadalaw ako sa Manila City Jail is yung maghuhubad ka talaga. Okay lang yung init pero yung maghuhubad ka parang, alam mo yung nakakahiya, makikita yung puwerta mo na pinashlightan. Diyos ko po. Sabi ko, ayoko na. Siguro dumalo lang ako sa Manila City Jail, mga dalawa or 3. Tapos wala na, hindi na ako dumalo, nakipag-iwalay na ako.
di masisisi na nakipaghiwalay kasi ganun eh. Parang mawawalan ka ng ng pag-asa kung kailan siya lalaya. Kung hanggang kailan ako ganito, maghuhubad sa harap ng mga pulis, tapos titignan yung puwerta mo. Parang hindi ko na matake. Pero babae naman yung mag-check. Pero syempre kahit na privacy mo to eh, dapat kahit dalawa lang ng partner na kita mo yun. Pero wala eh, kailangan eh. Kaya So yun mga ropa, bakit ko pinapanood sa inyo to? Anong nakuha nyo doon or anong takeaway nyo doon base sa nature ng mga kababaihan? Nakita nyo, yung boyfriend niya nakakulong. At gumagawa siya ng way para magkita silang dalawa. Ginagawa niya yung part niya. Para sa akin, bare minimum yun ha. Pero nakita nyo naman, nahihirapan siya. Why? Kasi nanggagaling siya sa emotions niya. Ano pang takeaway dito? Yung pagiging nice nyo na kinondition tayo ng society na maging nice tayo, na babae rin naman ang pinakamalaking impluwensya niyan at hindi yung mga kalalakihan. Dahil usually ang mga kalalakihan, alam natin sa sarili natin na lalaki ka, dapat meron kang isip na alam mo yung ginagawa mo. Or malawak yung pag-iisip na dapat alam mo yung ginagawa mo. 'Di ba? Nakita nyo naman, nakakulong na yung boyfriend niya. Pero nakita nyo, ginagawa pa rin ng babae yung makakaya niya para dun sa boyfriend niya. Pero ikaw, na super nice na condition ng society, naniniwala ka yung pagiging nice mo, magbubunga ng isang magandang experience sa buhay. Na ikaw, na isang very nice na lalaki, na makakapul ng isang babaeng kagaya nitong babae na to. Well, I'm not saying na magpakagagawa, magpaka-bad boy ka. What I'm trying to say here is, dito nyo makikita na ibang atraksyon ng babae kumpara dun sa ginagawa nyo most of the time. Hindi nyo pwedeng dalhin yung pagiging nice nyo na bilang kayo pagdating sa pag-attract ng babae. Kaya nga yung papakita nyo lahat ng kaya nyong gawin sa isang babae ay hindi nakaaya-aya o hindi nakaka-create ng tension nyo sa mga kababaihan. Why? Kasi nagiging predictable ka. Di ba? Kaya nga yung mga nagsasabi sa inyo na dapat umamin ka, humingi ka na exclusivity, be consistent, be who you are, what the fuck? Hindi mo alam kung saan nanggagaling yung mga yun. Isa lang nakikita ko, lahat ng tinatanungan mo, hindi nila alam kung paano talaga mag-attract ng babae or how to create attraction. Gets? At sa ating bilang mga lalaki, we need to be charismatic. Di ba? It's hard to create attraction if you don't know how to be charismatic. Anyway, hindi yun ang pag-uusapan natin today. Yun nga mga ropa, nakita nyo. Kaya ako to pinapanood sa inyo, kaya ako shinare to sa inyo, dahil yung babae na to, ginagawa niya yung mga bagay-bagay na pwedeng ma-share niya sa relationship. But end up, napagod siya. Kaya nga, uulitin ko sa inyo mga ropa, ang babae hindi designed to be a leader. Ang babae hindi designed to give you more sa buhay mo. All she can do is support you. Gets? Hindi kaya ng isang babae na mag-suporta sa'yo, or hindi kaya ng babae na buhayin ka or bigyan ka ng kinabukasan. Gets mo? Kasi ang babae designed to extract, di ba? And to receive. Kaya nga sinabi niya, di ba, hanggang siguro tatlong beses na siya pumunta ron. Tapos hindi na niya inulit pa. Dahil dun sa experience na meron siya or experience na naranasan niya. Na kailangan niyang tumalo ng 10 beses kasi iniilawan yung puwerta niya. Pero nakita niyo naman dun sa huli, di ba? Na dapat dalawa lang sila nakakakita ng kanyang, alam niyo na, private parts. Kaya nga nakakatawa na gano'n ang sinasabi niya, pero may mga ibang babae pilit pinapakita yung mga dapat pang boyfriend lamang, 'di ba? What I mean to say here is, why you need to do thirst trapping? For you to get attention, 'di ba? For you to get validation. Gets? Isa lang na nakikita natin, insecurities. 'Di ba? No, I'm just doing this for myself. Then why kailangan mo i-post? 'Di ba? No, nagpapaganda kami para sa sarili namin. Ba't di ka natutulog na naka-makeup? Ba't di ka natutulog na naka-dress? Di ba? Bakit kailangan makita ng maraming tao? Bakit kailangan i-post mo? Kung totoo,
na you are doing that only for yourself. Di ba? Tayo mga lalaki, madalas, pag enough age ka na, or alam mo na yung mga dapat mong gawin na hindi mo dapat i-broadcast, you keep it to yourself. Di ba? Low-key ka na lang. Kasi para sa'yo, ba't ko ipeflex to? Masaya na ako kung ano meron ako ngayon. Kaya ako na lang sila mainggit pag nakakausap ko sila. Gets nyo mga ropa? I mean, yeah, it's okay to flex sometime in social media. Pero, kung gagawin mong routine, kahit di ka mauumay ka rin sa sarili mo. Marami kong kilalang ganyan. Post ang sarili. Di ba? Hanggang sa, ba't ito ginagawa ko? Parang wala namang kwenta. Ayun na. Di ba? Nag-kick in na yung reality na walang pakialam ang karamihan tao sa ginagawa mo. The only people that care is yung mga tao na may napapala. Pero kung wala sila napapala sa itsura mo, ano nila itsura mo? Lalo na kung lalaki ka, post ka ng post ng looks mo. Ew. Wala silang pake dun. Ano nila yung 6 abs mo? Ang tayo makaka-appreciate lang yan is either mga dingba or yung mga matatandang uhaw. Gets? Anyway, again mga ropa, pinakita ko sa inyo to na ang attraction ay iba or magkaiba pagdating sa lalaki at babae. So nakita nyo, sumuko ka agad siya, di ba? So ang babae hindi design na suportahan ka or itaguyod ka for very long time. Kaya kanya suportahan for a while, but not for very long time. Sa kanya na nanggaling, 3 times lang siya dumalaw dun sa Muntinlupa. Kasi nga hindi niya kaya yung experience na nararanasan niya. Well, totoo naman. Pero, siguro may ibang paraan naman. Di ba? Tapos, dun nyo rin makikita na ang babae mas excited pag hindi kanya gano'n nakikita. Kaya nga, ewan ko sa inyo, king ina kayo, text kayo ng text, kulit kayo ng kulit, gusto nyo araw-araw kayo magkausap, gusto nyo araw-araw kayo magka-call or magka-video call, puta, anong ginagawa mo sa buhay mo, ropa? Mukha kang tanga. Alam mo ba yun? Mukha kang gago, mukha kang aso ng habol sa isang babae na yung babae minsan napipilitan na lang kasi baka insecure din siya. Gets? Baka wala rin siyang ginagawa. Baka kasi pag nawala ka, wala na siya mahanap na ibang lalaki pa. Pero naniniwala ako pag ang babae kahit gaano ka-insecure yan, pag napuno yan, iiwanan ka niyan. Or pag merong isang lalaki na willing siyang saluhin, iiwanan ka niyan. Kahit gaano ka pa ka-sweet, kahit gaano ka pa ka-romantiko, ina ka. Hindi ko alam ba't inuubos niyo yung oras niyo kami message. Hindi ko alam bakit nagtatampo ka pag ang tagal niya mag-reply. Gago ka ba? Gusto mong maging leader ng relationship. Tapos yung late siya mag-reply o hindi siya nakapag-reply agad-agad, nagtatampo ka. Ulul ka ba? Lalaki ka ba? Nag-iisip ka ba? Anong utak meron ka? Kinain ka na ba ng sistema? Kinain ka na ba? O nakondisyon ka na ba na para umarting babae ka? Hindi ka babae kung lalaki ka. Gets? Kung lalaki ka, dapat alam mo kung paano i-filter yung pain. Dapat alam mo kung saan ka kikilos. Hindi yung tatanga-tanga ka. Gets? Nagiging tanga ka dahil sa feelings mo. Yun lang yun. May talino ka, pero hindi mo ginagamit kasi na-enjoy mo yung emotions na nakukuha mo. Ito ang ebidensya na ang babae iba ma-attract sa lalaki. Na hindi kagaya ng mga ginagawa nyo na maging consistent, umamin ka, mag-ask ka na exclusivity para at least alam mo kung saan na yung talagang kalagayan mo, eh di tanga ka. O ano, nung nag-ask ka, ano nangyari? Wala. Di ba? Hindi niya rin alam kung gusto ka niya. Binadali mo eh. Tutusan kita eh. Mga ropa. Come on, man. Nakita nyo to? Hindi nice yung lalaki nakulong. Di ba? For sure. Di ba? Kumbaga, maybe he's just living his own life na gusto niya. Or pinili niya. Pero, he's still attractive sa mga kababaihan na kagaya nito. Yes, yung mga ropa. Eh, ikaw, ina ka, super nice ka na, napaka-obedient mo, ang aga mo matulog, lahat ng alam mong ikabubuti mo para makita ng society na you are very fucking obedient and you are very fucking nice, ba't hindi ka makapul ng babae, ropa? What? Ha? Bakit? Alam mo kung bakit? Kasi takot ka. Takot kang ipakita kung ano ka talaga. Ayaw mo magkamali.
Ang gusto mo laging dapat sakto. Ang gusto mo laging dapat sigurado. Kaya nag-aas ka ng exclusivity, kaya nagiging consistent ka, kasi naniniwala ka na pag ginawa ko to, na pag naging nice ako, magugustuhan niya rin ako. No, hindi. Hindi ka niya magugustuhan. At never ka niya magugustuhan. She will just see you as a friend. That's it. Malalagay ka lang sa friend zone dahil hindi ka nagtitake ng risk para mapunta sa sexual zone. Gets mga ropa? Isa pa. Ulitin ko, ang babae, hindi tayo kaya suportahan for very long time. Iiwanan at iiwanan din tayo pag tayo na yung nasa baba. Bibihira sa babae na kahit nasa baba ka na, andyan pa rin sila. Or talagang ride or die. Kung yung lalaki nakalaya, tapos nandito pa rin tong babae na to, hindi siya nawala, for sure yung lalaki will do everything for her. Or gagawin niya, or susuklian niya yung mga bagay na kaya niyang ibigay dito sa babae. Kaso nag-let go eh. Tsaka sinabi pa nga niya na ganito na lang ba palagi? Ganito na lang ba tayo every Saturday? Diba? Na yung conjugal na tinatawag, 15 minutes, pwede kayong mag-sex. Diba? Nakita nyo, parang bitin pa nga siya eh. Nakikita nyo yung mga ropa, 15 minutes. She's fucking happy at first, di ba? Pero eventually, nare-realize niya na ano ba itong ginagawa ko? Doon na nagkikick in yung reality. Doon na gumagana yung kanyang biology na this is not for me. Pero pagdating sa attraction, this is a good feeling for me. But when it comes to survival, I cannot survive with this. Gets niyo mga ropa? With that situation, it's hard for her to survive. But when it comes to attraction, napakataas ng unpredictability. Kasi hindi niya alam kung kailan lalaya yung lalaki. At ito pa, gusto ng mga babae nag-e-effort. Kaso ang hirap sa inyo, ang tatanga nyo, ayaw nyo silang bigyan ng chance mag-effort sa inyo. Doon tayo mali. Pilit nyong ginagawa na wala silang dapat gawin. Di, ang gagawin mo, uupo ka lang, ako nang bahala. Eh di tanga ka. Kadalasan, yung mga ganung way, yung ginagawa mo lahat para sa babae, tapos isusumbat mo, hindi talaga nice yun. Or yung ginagawa mo lahat ng way para mapasaya siya, then, ibig sabihin, sanay na sanay ka mag-please ng tao, ropa. Hindi ganun mga ropa. Kailangan niyang i-earn. Kaya nga sinabi natin sa live natin, di ba? There's a difference between extracting and giving. Giving is binibigay mo kahit di niya in-earn. Extracting, at least nag-e-effort siya. Pwede nga dyan yung pupunta siya sa lugar mo. Pwede nga dyan yung nag-open siya ng legs. Pwede nga dyan yung pinagluluto ka niya. Or anything na binibigay niya yon kasi alam niyang papalitan mo. Or alam niya na may binibigay ka sa kanya. That's why binibigyan kanya ng kahit na maliit na bagay, alam niyang ikatutuwa mo. Gets? Pero karamihan sa inyo, bigay lang kayo ng bigay. Yung iba, 5 months na, ginost na, gusto pa mag-message. Ano ba yan? Di ka ba nag-iisip? Baka nga nagpapabembang na yun sa iba eh. Tapos ikaw, laman pa rin siya ng isip mo. My God! Come on, man. Mga ropa, puputulin ko na dito. Continue na lang natin sa live natin, okay? So sana may nakakuha kayo at sana tumatak na sa utak nyo kung ano ang attraction sa babae. Gets? Attraction is not equity. The more you give, it's not the more you get. Gets? So yun lang mga ropa. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.